Amen. Hallelujah. A candle is just a small, fragile, and easily overlooked thing for most of us. As a matter of fact, sa bahay, binabaliwala natin siya. Hindi siya masyadong mahalaga. But once it is lit, kapag ito'y sinindihan na, darkness retreats. Kapag ito po ay sinindihan na, nawawala ang kadiliman at ang paligid ay lumiliwanag. Amen. That's the power of influence. Ito po yung power na meron ng bawat isa sa atin. You don't need to be loud. You don't need to be big in order to make a difference. Amen? Hallelujah. Katulad, asawa ko po yun. Each of us carries a light, the light of Christ. Tandaan po natin yan. Each of you as Christians, we carry the light of Christ. And whether we realize it or not, in one way or the other, we are influencing the people around us. Which, every day yan. Every day, we influence the people around us. And you have the power. You have the power you didn't know you have. Which incidentally is the title of our message for this morning. Okay? The power that you didn't know you have. The question is, what kind of influence are we leaving behind? Pag-isipan po natin, ano nga ang impluensya na ating iniiwan sa ating kapwa, sa mga tao na nakapaligid sa atin. May I invite everyone to please stand so that we can pray. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful Sunday morning. Thank you for the sunshine. Salamat, Panginoon, that we could gather once more to lift your name, to glorify your name. Sambahin ka, dakilain ka dito sa iyong sanktuaryo. Naway naging matamis na samyo sa iyong harapan ang aming pagpupurit, pag-awit. Samahan mo kami, Panginoon, gabayan, ingatan sa aming pong pagsasalo-salo ng iyong mensahe. Kaniigin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at huwag mo hayaang merong isang umuwi na hindi po naramdaman ang iyong malayang pagkilos. Dear Holy Spirit, ikaw po ang siyang magpahayag ng salita. Direct our path. I submit to you, your humble servant, O God, ikaw ang mangusap, ikaw ang marinig, ikaw ang maparangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mari na pong makaupo ang lahat. In Matthew 5 verses 14 to 16, it says, You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Balikan po natin yung verse 14. Naka-highlight po at naka-italicize po yung you are. Bakit po? Kasi hindi po sinabi dito na you might be or pwedeng ikaw ay maging. Ang sabi po dito, you are the light of the world. Ibig sabihin, tayo pong mga mananampalataya, meron po tayong influence. Yes, meron po tayong influence, and influence is not optional. Ito po ay, as a believer, dala-dala po natin ito. It's part of our identity as sons and daughters of Christ. Ang tanong lang po ay, ano po bang impluensya ang iniiwan natin? Ano po bang impluensya ang nakikita sa atin bilang isang mananampalataya? O baka naman hanggang ngayon, secret pa na ikaw ay isang Kristiyano. Sikreto pa rin ba ang iyong pagiging Kristiyano o may nakikita sa iyong magandang bunga? May nakikita sa iyong magandang impluensya? Alam nyo, mahirap pong maging Kristiyano, especially because we are like fish in the aquarium. Para po tayong mga isda sa loob ng aquarium na
Sa tuwi na ipinagmamasdan, ano pong ginagawa natin sa aquarium? Tinititigan lang natin. Tinitingnan natin yung paglangoy ng isda. Uy, kumain yung isda. Ay, parang natutulog. Ay, bakit parang hindi gumagalaw? Everything, we try to, or we notice everything. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. People will see something in you. Meron po at merong makikita sa atin. Ang maganda po sana ito ay may pagbabago po ba? Kung tayo po ay dati palamura, hindi na tayo nagmumura pag nagugulat na lang. Ay, hindi po pala. Kung dati po tayo ay tamad tayo magsimba, narito tayo ngayon. Nakakatuwa po dahil puno po tayo. Ang ilan lang po ang may bakante. Nakakatuwa na may mga pagbabagong nangyayari sa atin as a church, and yun po yung isang magandang impluensya na dapat po ay makita sa atin. Allow me to share with you 3 lang naman po, 3 main points about influence, which incidentally is our main or our theme for the month of August. Ang number 1 po is that influence is inevitable. Ibig sabihin, hindi po maiiwasan na makapag-impluensya tayo or sa kalakaran, ang maka-impluensya sa ibang tao ay hindi po natin maiiwasan. It's inevitable. Whether we intend or not, we influence others. Paano? Through our words, through our attitude, our behavior, even the way we dress, even in our silence. Yan po ang mga bagay na kung minsan di natin na iisip na, oo nga pala, no, bakit ko sinabi yun? Nakasakit ng damdamin. Oo nga pala, dapat hindi ako nagbiro ng medyo off kasi parang unbecoming of a Christian. So, naalala ko nyo, yung mga kaberks ko dito, kaedad ko dito, I'm sure you remember yung commercial sa TV na kung ano ang ginagawa ng mga matatanda ay gagayahin o ginagawa rin ng bata. Which is totoo, di ba? Alam natin may pedestrian lane, pero saan tayo tumawid? Sa walang guhit. Alam natin nakalagay, no littering, pero nagkakalat tayo. Alam natin na bawal magsinungaling, pero pag dumating yung maniningil, sasabihin, anak, sabi mo, wala ako nanay mo ha? Wala tatay mo ha? May pinuntahan. Alam natin yan. Alam natin na hindi magandang mag-post ng something foul sa Facebook. Pero bakit kung minsan hindi natin maiwasan? Okay? So marami pang mga ibang mga example ng mga maling nagagawa nating mga nakatatanda na kung minsan hindi natin napapansin. Hindi natin napapansin sa mata ng mga kabataan, sa mata ng mga bagong Kristiyano ay parang tama. Lalo na kung nakikita sa atin, especially in the leadership, if they see, for ito, classic example, nalala ko, pinag-aralan namin noon, if ang pagkain daw po ng dinuguan ay kasalanan. Kasi di ba, alam natin yan, dugo nga, di ba? So, pinag-aralan namin yan, and we learned na hindi naman pala yung pumapasok sa bibig ang nagpapakasala o doon tayo magkakasala, kundi yung lumalabas sa ating bibig. Hindi ka nga kumakain ng dinuguan, pero ang lumalabas naman sa bibig mo, puro kasinungalingan, puro pagmumura, at puro kung ano-ano pang masasamang salita. Tama ba? Kasi naging kasabihan yun eh. If you're a Christian, you do not eat yung dugo. Pero meron pang isang twist doon eh. Kung ang isang bagong mananampalataya na hindi pa malalim sa Panginoon, nakita kang kumain ng dinuguan at natisod dahil sa iyo, doon ka pwedeng magkasala. So you have to be careful as well. You have to be careful as well in whatever we do, whatever we say, pareho ng pagdadamit natin, the places that we go to, di ba? Saan tayo pumupunta? Nakalagay doon sa sasakyan mo, peace, o kaya Jesus is the center of blah, blah, blah. Pero nakapark sa bar. Di ba? O kaya nakapark sa sugalan. Parang ganon. We have to be very careful because sometimes, kahit mali, pero pag nakita sa atin, ay parang nagiging tama. Amen? So, parents influence their children. Tama? Friends influence friends.
Leaders influence followers and believers influence the world. Ganun po kalaki ang power ng influence ng isang mananampalataya. So again, we have to be careful. Maging maingat tayo sa ating mga ginagawa, sinasabi, pinopost sa social media, maging sa ating pananamit, especially if you are a leader. Okay? Of course, hindi ito limitado sa mga leaders lang. Sa atin pong lahat. Kung hindi tayo magiging mindful, hindi magiging sensitive, hindi magiging maingat in the things that we do, even in the words that we say, baka hindi natin namamalayan, papalayo na pala yung mga kaibigan natin kay Kristo. Yung mga kasama natin, papalayo na pala. Instead of drawing them closer to God, napapalayo na pala. And that is because of what we say, what we do, what comes out from our mouth. I want you to pause for a while and think about this question. Limi-limian po natin ang question na ito. If someone followed your example for a year, would they be closer to Jesus or farther away? Merong kang dinidisciple o merong kang isinama sa simbahan, after a year, nasaan na siya? Mainit pa rin ba siya na naglilingkod sa Panginoon, nagsisimba, o wala na siya? Think again. Okay? Are you shining light or spreading darkness? Nakakatakot yun. Kasi imbes na tayo, we will be the light, the salt and the light of the earth, baka tayo pa yung dahilan ng pagkatisod ng ating mga kapatid. Okay, that's number 1. And number 2 is, influence is powerful. Makapangyarihan ang impluensya. Why? Bakit kaya siya makapangyarihan? Because it can destroy somebody. Pwede siyang makasira. It may, it may destroy or build somebody. Di ba? Pwedeng mapalakas mo ang kanyang kalooban or masaktan siya. It may heal or hurt. It may inspire or discourage. Ang sabi po sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kapag mapurol po ang kutsilyo natin, mga nanay, anong ginagawa natin? Hinahasa. Ano pinanghahasa natin? Ako, pag wala akong panghasa, kukuha ko na isa pang kutsilyo. At, tama ba? Ikikis-kis mo siyang ganon at tatalas na siya. Eh yun yung sinasabi dito, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. If you keep on going with a person who encourages you instead of discourages you, then maganda po yun. Because sabi nga, iron sharpens iron. Kung tayong dalawa o kayong mga magkakaibigan ay nagpapalakasan kayo, instead na nagbubulihan kayo, instead na nag-aaway kayo, eh baka mali ang napili ninyong kaibigan. As a friend, meron kang boldness to say na nagkamali yung iyong kapatid without hurting his feelings. Because ang sabi nga, di ba, mas mabuti nang sabihin ko sa iyo ng diretso kesa hayaan na lang kita at magkasala ka. Tama ba? People grow and improve through mutual interaction, accountability, and constructive relationship. Take it as a constructive criticism when somebody tells you, uy, di ka na yata nakakasimba, parang di na kita nakikita. Uy, di ba ang tinuro sa atin sa church, huwag ka daw makiapid sa asawa ng may asawa? Di ba ang natutunan natin ay, if you are a Christian, dapat ang maging boyfriend mo o girlfriend mo ay Christian din. Di ba? Yan ang mga tinuturo. So, okay lang na maging bold ka in some areas sa buhay ng kaibigan mo, kesa naman malulong siya doon sa kasalanan na walang nagsasabi sa kanya, baka maling kaibigan yon. So, we grow, when we interact with fellow believers, what happens to us? Lumalago tayo. Lumalago tayo sa ating pananampalataya. Lumalago tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Instead na
Huwag na tayong magsimba kasi ang lakas ng ulan. At ang sabi sa balita, mamaya uulan na naman. O di basa na naman tayo. O doon ka sa kaibigan na, hayaan mo na, ulan lang yan. Kristiyano tayo. Meron tayong Diyos na siyang iingat sa atin, magsishield sa atin. Basta ang importante, we have fellowship with our fellow believers. Amen? Kaya nakakatuwa na makita kayong lahat. Wala namang raffle, pero nandiyan kayong lahat. By the way, naka-move on na ba yung mga hindi nanalo dun sa raffle? Baka hindi pa nakaka-move on, ha? Ako nga, wala kahit isang napanalunan, pero okay lang. Di ba? O hanggang ngayon ay umiiyak ka pa. Yan. Baka hindi pa tayo lumalago bilang Kristiyano. Hindi natin kayang makagparaya. Nakakatuwa nga yung mga nanalo, di ba? They deserve to win. Di ba? Deserving nila na manalo. Yung verse na binasa natin, as iron sharpens iron, so one person sharpens another, is like isang tao, dalawang magkaibigan or maraming magkaibigan na nagpapatalasan sila. Nagpapatalasan sila sa pagkakilala sa Panginoon, nagpapatalasan sila in order to have a deeper relationship with the Lord. Sharpening iron involve friction between two blades. Di ba? Pag nagkaroon ng friction, iinit yan at doon magiging epektibo yung paghahasa mo. Ganon din minsan ang magkakaibigan. There are times that you will have friction. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. Tama ba? May mga magkaibigan na magkakatampuhan. But the bottom line is, you are friends wherein God is in between you. So, mas madali kayong magpatawaran. Mas madali mong maintindihan. Pagkatapos ng tampuhan, wala na. Kahit nga sa pamilya, di ba, hindi maiiwasan, nagkakantampuhan, nagkakasilipan. Pero ang maganda is, hindi natin ito pinapalalim, hindi natin ito pinapalala, dahil si Kristo ang tinitingnan natin at hindi yung kasalanan ng ating kapatid. Amen? We look unto Jesus, not hate the person who has committed a mistake, but love the person, hate the sin. Amen? Hallelujah. Human relationships are meant to involve in intentional interaction. Maging intentional tayo, lalo na kapag nararamdaman mo na may problema yung iyong kaibigan o kasama sa church. Hindi kailangang laging may material na bagay na ibibigay ka. Ang panalangin is something that we could offer na makakapagpa-relieve ng anumang suliranin o bigat ng damdamin ng isang kapatid natin sa pananampalataya. Ang sarap kaya ng ipinagpe-pray. Kanina, I told PV, sabi ko, PV, sorry, malilate ako, pero please lead the prayer and nag-request ako ng prayer because kagabi naambunan ako. Paggising ko, sakit ng lalamunan ko, ang kate ng lalamunan ko. So uminom ako ng luya, etc. And then sabi ko, ipag-pray niyo ako na mawala. At nandito ako ngayon sa harapan niya, feeling great and awesome because of God. Amen? Hallelujah. In any relationship, there is reciprocity. May balik. Hindi pwedeng ikaw lang ang kabig ng kabig. Dapat meron ka ring naiaambag. Ika nga. Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw. Kailangan you are honest in, there should be honest counsel as well. Kung merong problema, bigyan natin ng sound counsel. Ibig sabihin, maging very bold tayo in saying na, alam ko na, baka naman, kaya nagkakaproblema ay meron tayong dapat ayusin. Pero we're doing it out of love and we're choosing the right words to say. Wag naman yung, alam ko na kung bakit nagkakaganyan ka kasi may kasalanan ka. Ang sakit naman nun. Sino bang ikaw ba walang kasalanan? We should choose the right words to say. Kapatid, dali ka, manalangin tayo. Baka naman may ini-impress si Lord sa atin. Baka hindi lang natin napapakinggan. Let's pray na bigyan tayo ng wisdom ni Lord, ng sensitive ears, ng banal na espiritu upang marinig natin kung ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon. Anong gusto niyang gawin natin? Anong nais niya na
desisyon na gawin natin. Okay? So, how do we apply this in practical life? Number one is, we have to speak life, not gossip. Speak life. Huwag pong mag-imbento ng mga sali-salita. Totoo, when we speak, our tongue has the power to make or break. Di ba ang ganda nung ikaw ay naging cause ng pagkataas ng kanyang espiritu dahil sa mga sinabi mo sa kanya? Speak life to build, not to break relationship. Minsan, nawawalan tayo ng preno eh. Tama ba? Minsan, dire-diretso tayo na hindi natin nare-realize, nakakasakit na pala tayo. We're not building, we're breaking the relationship. Kasi, balik tayo sa gossip o chismisan o maritesan. Halimbawa, ikaw ay nakikipag-chismisan. Parang, in a way, you are already compromising something. Di ba? Ano bang tinuturo sa atin? Huwag mag-iimbento, huwag pag-uusapan ang buhay ng may buhay. Pero napakasarap pag-usapan. Ano? Kung minsan, tama ba? Kasi mali po yun. Mali po yun. Kung wala kayong maitutulong, huwag nyo nang pag-usapan. Di ba? Sabi nga, nako, siguro si ano na naman ang flavor of the month. Si ano naman siguro ang pulutan. Siya na naman siguro yung topic. Di ba? So, isa pa, how do we apply this in practical life? Model integrity, even when no one is watching. Kaya mo bang maging honest? Kaya mo bang gumawa even without your boss sa tabi mo? At maging honest ka sa pag-time in at pag-time out? O baka naman yung ID mo, binigay mo na doon sa kasama mo kasi malilate ka para naka-time in ka na. Pandaraya, integrity, nasaan? Uy, aalis ako maaga pero iwanan ko yung ID ko ha. Ikaw na mag-time out sa akin. Pandaraya, nasa ng integrity. Classmates, meron akong kodigo dito. Atin lang to ha. Pag nakita tayo ni teacher, hindi ko yan aaminin na saan aking galing yan. Integrity. Ang taas nga ng nakuha pero dahil pala sa kodigo. Yung asawang babae, may pinuntahan. Yung lalaki, may nakitang magandang babae. Tiningnan mula ulo hanggang paa ng may paghanga at may pagnanasa. Nagkasala, asa ng integridad. Okay? Model integrity even when no one is watching. Number 3, be consistent in your faith, not just on Sundays. Ang sabi nga, banal lang kung linggo. Pero mula Monday hanggang Sabado, nasaan? Anong ginagawa mo? Are you still reading your Bible? Are you still praying? Uma-attend ka ba ng cell group o life group? Sino dito wala pang life group? Taas ang kamay. Huwag mahiya. Because we can assign you and give you yung most convenient time for you. Wala, ibig sabihin, lahat kayo may mga asa na integridad nyo, nagsisinungaling kayo. Sinong wala pang life group, taas kamay? Ako, I'll be honest, wala pa akong hinahawakan life group. O, 1, 2, 2 lang, 3. Very good kayong lahat. Pigay ha, alam mo na, tatatlo lang naging yes. Okay. Be consistent in your faith, not just on Sundays. Banal-banalan pag Sunday, pero pag uwi, ang asa na yung bakit hindi ka naglaba? Wala tayong kakainin. Wala tayong ulam. Dahil sa pagpunta mo sa church, wala tayong palang pagkain, wala tayong sinaing. Di ba? Minsan, ganun nangyayari ba yan? Nangyayari, di ba? So, buong Sunday, buong weekdays, nawala, nalaglag ang mga bunga ng pagiging Kristiyano. Pero pag, minsan nga, Sunday na nga sa umaga pa lang, nag-away pa yung mag-ina dahil sa pagkain, o kaya sa damit, o kaya naman sa pagliligpit, paghugas ng pinggan. Tama ba? Tama ba, Lynn? Tama ba, Lynn? Minsan, di ba, Sunday na lang, yayamuting ka pa. So, anong gagawin? Pikitan mo na lang. Alalahanin mo, Sunday.
pupunta ka sa bahay ng Panginoon, wala kang hinanakit, wala kang galit sa puso mo. Realidad? Nangyayari? Nangyayari, di ba? So let us be consistent in our faith, not just on Sundays. Banal lang kapag linggo. Hallelujah. Number 3, influence is stewardship. Ang impluensya ay isang pamamahala o pangangasiwa. God has entrusted us with something, and that is the power to influence. Meron tayong kapangyarihan na mag-influensya. At dapat hindi para sa ating personal na agenda. Okay? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, so dapat pamahalaan natin ito ng may katapatan. Maging mabuti tayong ehemplo sa ating mga taong nakapaligid sa atin, pangalagaan ito. Like laging nandyan sa harapan natin ang ating Panginoon at minamatyagan tayo. Which is totoo naman talaga, di ba? God is wherever we go, nandun siya. So nakakahiya naman na nasa harapan ka ng Panginoon, magsisinungaling ka. Nasa harap ka ng Panginoon, mandadaya ka sa trabaho. Nasa harap ka ng Panginoon, lolokohin mo yung asawa mo. Nasa harap ka ng Panginoon, pero mandadaya ka sa binibili mong 1 kilong mangga. Di ba? Kulang ng 2 guhit. So, pangalagaan ito, pakaingatan upang tayo ay maging dahilan upang makapag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? Kasi hindi po natatapos sa pagiging Kristiyano. Tinanggap niyo ang Panginoon. Yes, you have accepted the Lord Jesus Christ in your heart. But what will you do after that? Solo mo na lang, sarili mo na lang. Gamitin natin ito upang maging influensya tayo at maging light tayo, maliwanag na liwanag sa ibang mga nakakakita sa atin upang magkaroon din siya ng maging curious siya na sabihin na gusto ko rin makilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Because even in the face of a problem, a trial, ikaw ay nakatayo pa rin at kayang-kaya mo harapin ng may tiwala, may buong pagtitiwala. Gusto ko rin maranasan yan. Paano kung kabaligtaran? Christian yan? Bakit nagwala? Bakit ganun? Ganun siya, naging ganun ang reaction niya, bakit palaaway siya? Bakit hindi siya nagsasabi ng totoo? Ano ba ang ating ipinapakita? Ano bang influence ang ipinapakita natin? Romans 14:7 reminds us, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Kaya nga dapat huwag natin saradinin ang ating pananampalataya, ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Ibahagi ito sa iba pang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And tandaan po natin, we are accountable to whatever influence meron tayo sa ibang tao. Okay? Ano ba nakikita sa atin? Whether we are at home, whether we are in the office, whether we are in school, in the community, then pakita natin that we are really sons and daughters of Christ. If you stand out for somebody who is being bullied, then people will see that you care. That you can stand up for somebody else. Diba? Kahit nakikita natin, nalalaman natin, pero makikisali na tayo mambuli. Tayo pa yung mag-uudyo. Tama yan, kasi ganyan ka nga, bla bla bla. Alam niyo, may sikreto po upang mapanatili natin ang magandang impluensya na meron tayo bilang Kristiyano. Tanungin niyo po ang Panginoon, araw-araw, tanungin niyo po, Lord, how can I represent you well today? Sinong gusto mong mag-bless ko ngayong araw na ito? Sinong gusto mong tulungan ko ngayong araw na ito? Sinong gusto mo na ipanalangin ko ngayong araw na ito? Ask God daily. Tanungin niyo yan sa Panginoon pagkising sa umaga. Take Him and ask Him, Lord, sinong gusto mong i-bless ko? It's not always material things. Prayer is something that we can offer, something na hindi nawawala, something
that will not even cost us. Di ba? Ano mawawala sa'yo kung ipinanalangin mo ang iyong kapatid? I'd like to call you to action on this. Okay? One act of life, isang sindi ng kandila, you are doing intentionally something for Jesus to shine in our life. When we do something good, when we do something to bless another person, we're lighting A candle for Jesus and showing the world that Jesus is the light. And we are drawing that light from Christ. Alalahanin nyo, sa Kanya tayo kumukuha ng liwanag. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. Ask God each morning, Lord, help me to be a good influence today and the rest of the day. And I am sure that you will be able to influence a lot of people na madraw towards God, not away from God. I'd like to request everyone to stand at kung meron kayong cellphone, ay i-flashlight nyo po. Taas po natin. And I'd like you to close your eyes. I'm ending here. Ang sabi po, your life is a message. Your life is a message. Every conversation, every choice you make, every reaction, you are preaching a sermon to those around you. Whatever they see in you, your life, how you deal with your problems, how you deal with your coworkers, with your family, with your friends, you are already preaching. The question is, what gospel are they hearing from you? Ano ba ang nakikita, naririnig ng mga tao na nakapaligid sa iyo mula sa iyo? Are you pointing people to Jesus or away from Him? Tanungin po natin ang ating mga sarili. I want you to just close your eyes and ponder about those questions. Are you drawing people to God or are you moving away people from God? With what I am about to speak, will it make someone see Jesus in me? Ang aking pang mga desisyon, ang aking mga hakbang, ang aking mga sinasabi, are they things that can glorify Jesus? Remember, the blood of Jesus has already cut away our bondage from sin. God has already sacrificed Himself for us. But are we showing a good sermon from how we live or in how we live our lives? Nakikita ba ng mga tao sa iyong paligid ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? O hanggang ngayon nag-iisip pa sila kung ikaw ay tunay na Kristiyano o isa kang peking Kristiyano? Remember that your life is a light. You are the influence. You have the power, the influence that you may not even know, but you have. Katulad ng sinabi ko kanina, you don't have to be bold. You don't have to be big. You can influence. Pero tingnan natin, influence ba ito patungo kay Jesus o hindi? Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for allowing us to realize something this morning. Thank you for reminding us, Lord, na kami ay isang malaking impluensya sa aming kapaligiran. That people will look at us
observe us, follow us in whatever we say, whatever we do, whatever decisions we do. They are constantly observing us and eventually may follow us. But just the same, Lord, help us to become the light that will lead people towards you, not away from you. Tulungan mo kami na maging magandang impluwensya sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa araw-araw na pamumuhay, gabayan mo kami, ingatan at bigyan ng tamang mga pananalita upang hindi kami maging discouragement sa mga taong nakapaligid sa amin. Help us to be a good example. Help us to be a good Christian that our other people will just be amazed and become curious of the God whom we serve. We thank you, Lord, for your love, for your grace, for your mercy. We give you all glory and honor in Jesus' name, and everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Taas po natin ating mga kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you His peace, both now and forevermore. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah.